Welcome muli guys sa BPTV at patuloy tayo sa ating tutorial. Ngayong gabi, ang topic natin ngayong gabi is uh, paano ba magkuha ng virtual card sa Maya app. Dahil kadalasan, isa sa naging problema ng ating mga karamihan sa mga membro ng LiveGood ay yung pagbayad ng monthly subscriptions nila. Minsan nakaligtaan, nakalimutan, kaya tuloy na wala yung membership nila pero gusto pa rin nilang magpatuloy sa LiveGood. Paminsan kasi pagka napaso na yung ano mo, yung uh, ano tawag nito, yung subscription mo sa LiveGood ay automatic, hindi ka na maging member kundi maging retail customer. At kung mangyari yon at nataon na yung linggo na yan ay mayroon kang production, let's say nagpasok ka ng bagong membro sa LiveGood na expected mayroon kang commission na $25, expected matanggap mo yan next Friday. Okay? Pero hindi mo natanggap. Dahil pala nitong linggong ito, pasto na ang subscription mo, hindi ka na nakabayad. Kaya mangyari, wala ka rin commission for that week, which is very bad kung nag-effort ka na marami kang sinari for this week, pero wala kang natanggap na commission, weekly commission. Dahil lang sa napaso yung subscription mo at hindi mo nabantayan, hindi ka na naging member kundi naging retail customer ka na lang. In which case, for that week, hindi ka na active member ng LiveGood. Okay? So, wala kang matanggap this week. Okay? Doon sa buwan ng sahod mo sa LiveGood, pwede mo ka pa rin makatanggap ng galing sa matrix mo kung babayaran mo ito before the end of the month. Okay? Except that for this week na meron ka production, wala ka natanggap. So, para hindi mangyari yun guys, masaklap yun at nangyari na yun sa akin, kailangan natin dapat automatic yung bayad mo sa LiveGood. How? Paano yan gawin? Kung nagbigay ka ng credit card number mo guys. Dahil ang LiveGood ay doon na automatic kumuha ng pambayad doon sa credit card na para hindi mapaso yung sa pag-due date. Kukuha lang si LiveGood doon sa credit card mo at bayad ka na automatically. Hindi mo na isipin ito. Okay? Laging active ka. Ang siguruhin mo lang na may fun yung card mo kung debit card man yan. Pero kadalasan sa atin ay ayaw ibigay yung kahit pa yung mga debit card, mga bank cards nila dahil nga ito'y online at ayaw nilang scam sila doon sa in the process of makuha yung information nila. So to prevent that guys, ay mas maganda na kumuha na lang tayo ng virtual card sa Maya app. Kasi considered ito na credit card at pwede pang bayad dito sa LiveGood. I-fund mo lang yung Maya card mo via bank transfers and then automatic na siya na mabayaran as long as you make sure na yung Maya card mo, ang Maya account mo ay may balance na more than 600 pesos buwan-buwan. Okay? So, ito ngayon. So, ito yung subject natin ngayong gabi kung paano kumuha ng virtual card sa Maya app. Okay? So, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa guys sa video ito, as channel na to, ay mangyarap lamang na press like and share this video at subscribe at pindutin mo rin ang all button para lagi kang updated sa mga tutorials natin at support na rin dito sa channel na to. Okay, so tuloy na tayo guys sa ating topic ngayon. Ang topic natin is paano kumuha ng virtual card sa Maya app. First of all, kailangan mag-download ka ng Maya app mula sa Play Store. So nakauna itong nakita nyo rito, merong icon ang Play Store dito, yung triangle sa top right. Okay, so pindutin lang natin yan. Okay, para mapunta tayo sa Google Play Store. Okay, at doon, type mo lang doon sa search bar, Maya. Okay, katulad niyan. Okay, piliin mo itong Maya. Dahil gusto nating mag-download ng Maya app. So ito yung mga
information sa Maya app. Okay? At dito, pwede mo na siyang i-install. Okay? Install natin itong nasa top, yung all-in-one bank. Okay? Install. Okay? Tanggapin mo na lang itong mga all-in-one Maya Bank, identity, calendar, contacts, okay? Needs access. So, itong app na to kailangan mag-access sa yung mga information sa pero lahat naman ng mga apps, guys, ganito ang permissions na binigay natin. So, wala tayong magawa. Just click accept. So, it's starting to load now. So, hintayin lang natin matapos ang pag-download nitong Maya app sa mobile natin. Okay, medyo matagal-tagal nito, guys, kung ang internet mo ay mahina katulad sa akin. So 1%, ganyan. Hintayin lang natin. Hintayin natin matapos yung 100%. Sa ngayon is 2% pa lang. But sige, i-cut ko lang itong video para lang. So naka 99% na tayo, guys. So hintayin lang natin. Tapos sa 99 hanggang sa mag 100%. Okay, 100 na. At nag-auto-install na siya, guys. So, wala na tayong pwedeng gawin. Hayaan na lang natin siyang mag-install. Okay? At pagkatapos nito, tapos na siya, guys. So, pagkatapos niya, nandyan yung button na open. Click natin ang open button. At ito ang makikita natin. Ayan. Yung Maya logo. And then dito, pindutin natin yung get started. Okay? At dahil yung mga data privacy, tanggapin na lang natin yan, guys. Click agree. And then, click mo yung start an account dahil wala pa tayong account. Hindi pa tayo makalagin. Okay? So, sa start account, dyan na yung na hanapan tayo ng mga personal details. Dito, kailangan isulat natin yung first name. At dahil ito'y totoo, kailangan kunin ko yung daughter ko. So, yung pangalan ng daughter ko isulat dito. Ganon din sa inyo. Kailangan nyo rin isulat yung first name nyo. Okay. Ang sa akin ay sa daughter ko, Charmaine Ann. So, spelling. Ang layo. Anyway, Charmaine Ann Benitez. So, last name, Benitez. And then, enter mo nyo rin yung email address, yung active na email address. So, sa daughter ko is ganyan ang isulat ko. Charms Benitez at gmail.com. And then, pagtapos ka na dyan, guys, click continue. And then, kailangan yan, guys, is mga mga advertisement. So, i-click out mo lang itong mga advertisement na to. Okay? Yung open tribo. Wala yan sa mga advertisement yan. Okay. Click mo lang yung arrow sa taas and then napunta ka dyan sa login details. Dito, hinanapan tayo ng phone numbers. So, ligan natin yung mobile number natin. Huwag na lang natin lagyan ng 0 dahil hindi ang tanggapin. Start ka ng 9. Okay. So, continue lang tayo. Ilagay natin yung phone number. Yung active na phone number mo. Dahil tatawagan ka or maglagay sila ng PIN code, dyan is-send. Okay? So, nilagyan ko pa yan ng 0. Try lang kung tanggapin. Pero mukhang hindi ata tanggapin. Walang 0 yan. Pagka may 63, diretso ka na sa 9. So, delete natin yung 0 na yan. And then, click mo lang continue. Okay, another advertisement.
Click out mo lang yung arrow, left arrow dun sa taas. At dito guys, kailangan mo nang maglagay ng password. Any password na gusto mo. At para makita mo yung tinype mo na password, pwede mong pindutin yung pilik mata sa gilid para hindi ka magkamali doon sa password mo. Okay. Okay, para masiguro ko na hindi makamali yung password, kailangan mo pindutin itong mata na to. At anyway, palitan ko tong password na to. Okay, just press continue. Medyo matagal guys, mahina internet namin. Okay, yung phone number na yan. Okay, accept mo lang ito guys, just press continue. Data personalization. Okay, click save. Kailangan ilagay mo yung number dito guys, yung number na pinadala nila sa mobile phone mo. So yan ang i-key in mo rito. Okay, you're in, welcome to Maya. Okay, sa makita nyo rito guys, merong dalawang rito. Merong go home or upgrade now. Kung pindutin mo itong upgrade now, ganito ang mangyayari. Okay, so try mo yung pindutin yung upgrade. Kasi pag hindi mo upgrade guys, hindi ka makatanggap ng virtual card. Hahanapan ka rin ng upgraded account. Okay? So, pindutin mo lang yung verify. And then, ito ang i-present sa'yo. Kailangan mo magbigay ng mga IDs na okay. Hindi na natin ma-proceed yun guys dahil hanapan ka doon ng mga selfie, mga ganun. Pero go through nyo yun guys para ma-upgrade kayo. Okay? So, active na yung mo, Maya account mo. At dito, i-explore mo. Ayan yung mag-cash in. Cash in ka through bank clicks. Okay? At kung hanapin mo rito, okay, explore mo lang ang mga icons ng para maging familiar ka. Okay. And then hanapin mo riyan yung sabing cards. Pindutin mo yung cards. Asa na ba yun? Ito, may makita kang cards dito sa lower right side. Kung pindutin mo yan, diyan ka makakuha ng virtual card. Pero, bago yan mangyari, kailangan ka munang upgraded yung account mo. Dahil pag hindi upgraded yun, hindi tutuloy itong makakuha ka ng virtual card sa Maya. Okay? So, subukan natin yan Maya. Kung pinutin mo yung card, kita mo yung my cards. So, ganyan ang dito, papiliin ka, dalawang klase ang card na pwedeng kunin sa Maya. Physical card or tawag dito, yung virtual card. Piliin mo yung virtual card at yun ang kunin mo. Pag pindot mo noon, kung na-upgraded ng account mo, kasi maghintay ka pa guys ng mga 24 hours at least bago ka ma-approve yung pag-upgrade mo. So, meanwhile, active na itong account mo, i-fund mo lang ito. Meaning, mag-cash in ka kasi hindi rin mag-proceed, hindi ka rin bigyan ng card hanggat walang laman yung account mo. Kailangan yata ng mga 500 pesos na laman. Kailangan mag-cash in ka on any Maya savings, debit cards, or via a bank. Okay? Pinakamadali is via bank account, either sa BPI, BDO, o kahit anumang bangko mo. Ganun, i-fund mo yan. O di kaya, pwede ka rin mag-transfer mula sa GCash. Okay? GCash to Maya, pwedeng i-fund mo ng ganun. Okay? Transfer mo lang yung pera ng ganun.
Okay? Napakaraming icons or services itong Maya, guys. Pwede ka rito mag-invest, pwede ka mag-send ng money, parang GCash talaga, except na nagbibigay sila ng virtual credit card. Now, yung ganito, okay? Pumili ka dyan ng, usually, ang kinukuha natin ay yung Black Visa card. Okay? Pwede rin ang Mastercard, pero mas popular ang Visa. So, ito ang piliin mong Visa. Okay? At pag pindot mo niyan, kita mo rito, upgrade now. Hindi yan mag-proceed hanggat hindi pa upgraded yung account mo. Kung pindutin mo to, kahit nakapagbigay ka na ng mga IDs, pictures na ganun, dahil hindi pa nila na-approve, hindi talaga yan mag-proceed. So, better gawin mo ito kinabukasan pa. Okay? Bago ka makakuha ng credit card. Now, once meron ka ng card sa Maya, i-display yan dito pag pindutin mo yung cards. Ang i-display sa'yo, card na wala pang number. Tapos, merong button doon na sabi, we want to display card details. Pindutin mo yun, ibigay mo yung password mo, makikita mo na yung number ng card mo. Number, expiry, at saka yung security code. At yun yung mga details na ilagay mo sa payment details ng Livegood. Okay? Punta ka doon sa my info, makita mo doon. Doon mo ilagay yung mga numbers na nakuha mo galing dito sa Maya card mo. Okay? At saka yung expiration, pati ganun. At maging automatic na ang pabayad sa Livegood monthly mo. Maglagay ka lang ng pera doon sa Maya at automatic na yung kunin ni So that way, hindi na mangyari na mapaso pa yung mo dahil meron kang card na laging active. Okay? Just make sure may balance yun lagi. Okay? More than 600 every month. Okay, guys. So, nakita na natin kung paano natin gawin ang makakuha ng credit card sa Paymaya. Okay? So, yun ang gamitin mo. So, hanggang dito na lang ang video natin, guys. Okay? On the next video, siguro tuturuan ko kayo kung paano ilagay yung mga details sa credit card mo doon sa pinaka Livegood back office mo. Okay? So, hope to makatulong ito sa iyo para hindi ka na laging naghahanap ng e-wallet balance. Okay? Pwede mo nang bayaran ang monthly mo na ikaw lang. Okay. Hindi mo na kailangan ng upline mo. So, welcome sa Livegood again. And then, hope we will succeed in our business sa Livegood. At see you at the top. Good day sa lahat. Goodbye. Okay. Thank you.